Lipcram Sureball Finals na. Looney babattle na ngayong taon at Batas di kinaya ang dark humor ni EJ Power. So tara. Muntik na nga makuha ni Lipcram ang isabuhay title noong 2020 dahil sa dikit na laban noong finals kontra M-Site. Classic nga ang naging laban nila magbayaw. Kahit na pareho silang 3GS, pinakita nila na walang tropa-tropa pagdating sa battle. Wasakan kung wasakan. Squatting sa squatting, pero sa image ay lumaya. At sa executive na village, mas pinili niyang gumala. Usapang battle ay dailes, pare hindi mo ko kaya. Sa hood ng home along dariles na natiling sunog baga. Kaya pa! Ngayong 2025 muling sasali si Lipcram at susubukan kuning muli ang titulo ng isabuhay. Kung titignan natin ang bracket ni Lipcram at posible niyang makalaban, ay tila easy win ito para sa kanya. Basta A-game na Lipcram ang sasampa sa bawat baitang ng isabuhay. Pag nakalampas nga siya kay Aubrey, posible niyang makalaban si Kram. At semifinals pwedeng Cripply. Kaya routing talaga mga batter up fans kay Lipcram sa finals. Kahit nga mga kapwa niya MCs ay nakikitang malaking banta si Lipcram sa kanila. Liban sa sarili mo, sa tingin mo, ngayon sa mga active battle MCs, makakapagbigay ka ba ng mga pangalan na tingin mo na pag nakalaban mo talagang kailangan mo talaga maghanda ng matindi? Or isa sa mga pangarap mong mga makalaban? Makakapagbigay ka ba ng mga pangalan off the top of the head, of your head ngayon? Napaghahandaan ko talaga. O na parang feeling mo, itong, sa mga active sa mga active ngayon, yung mga... Siguro, yan, GL, EJ Power, Cripply. Yeah. Napaghahandaan ko. Lipcram, lalo ngayon nasa isabuhay, nasa... nasa isabuhay din si Lip. Tapos, parang hinug na yung style ni Lip ngayon eh. Kumbaga, kumpara noon. So, nakikita ko na napakalakas ni Lip. Kaya, in case... yun, kung magtatapat kami, paghahandaan ko siya ng solid. Malaking chance na makatapat mo. Kung sakali man, aswertehin akong umabot ng, alam mo yan, ng finals. Base lang sa mga nakikita ko, mga sinasabi din ng tao. Hindi mo din masasabi pero sa mga sinasabi ng tao, ako medyo hopeful din ako na si Lipcram. Kasi kaya siya yung gusto kong umabot doon pa Las Piñas. Amen. Las Piñas pa din kahit anong mangyari. At sa kabilang balita naman, matagal na nga ang huling battle ni Looney, taong 2016 pa, at isabuhay finals kontra Plasma. Almost 10 years na nga hindi bumabattle ang hari ng tugma. Pero sa break it down nga niya, ito lang, naitanong ni Saki kung bakit matagal na wala ang haring ng tugma. At dahil nga daw ito sa marami siyang sorpresang hinahanda ngayong taon. Meron daw siyang documentary na ginagawa, album, at ang hinihintay nating lahat na muli siyang babattle. Bakit pala parang ang tagal mong nawala? Meron ginagawang album. Uy. Unang-una, pangalawa, may ginagawang documentary. Uy. Abangan nyo yun. Hindi ko pa pwede sabihin yung pangatlo, pero abangan nyo this year, Looney year ngayon. Marami tayong gagawin sa mundo ng musika, mundo ng battle rap, at iba't ibang mga media, mga dokumentaryo, mga show. Abangan nyo yan. Hindi natin titigilan to dahil ito ang buhay natin. At sa huling balita, ibang klaseng dark humor nga ang pinakita ni EJ Power sa naging laban nila ni Shaggy noong Ahon 15. Nagmukha nga daw mabait si Shaggy sa laban nila. Sa reaction video nga ni Batas sa nasabing laban, sa round 1 pa nga lang ni EJ Power at Shaggy, tila di na kinakain ni Batas ang personalan nila. Kung usapang dark humor lang, hindi uubra yung pang bonjing mong dating dahil mas pangit pa yung gagawin ko sa'yo kaysa sa anak ni Bossing at Pauline. Dahil kay Romano, lahat tayo dito ay alam na nakapunta to sa US kasi yung nanay nagsipilyo ng longganisa ng AFAM. Sana hindi na maging, sana parang hanggang ganun level na lang yung pagiging personal. Dahil nga ilang beses ko nang napanood ang battle na ito, mas nag-alala ako sa magiging reaction ni Batas sa round 3 ni EJ. Dahil mas malala nga ang sasabihin niya doon.
At gaya nga ng inaasahan, di nga kinaya ni Batas ang mga narinig niya kay EJ. Kita sa facial reaction niya, di nga nagustuhan ito ni Batas, kaya hindi niya ito pinuntusan. Likod, binte, tsaka braso para mas marami akong butas na papasukan kapag tinitigasan na ako. Wala akong pake! Wala akong pake! Kahit may batang umiiyak pa, tatalsikan ko pa yan ng tamod parang ginawa ni Tekla sa anak niya. Gusto nyo bang malaman kung paano tumatakbo yung sex life ko? Pakibinyagan nyo na yung bata na mahugasan na yung flashlight ko. Wala akong pake, di ako makikinig sa kung ano man subalit bagamat at datapwat. Ginagawa ko to mag-isa ng walang halong kasabwat. Tututukan ko pa yung asawa mo ng matalim na panaksak. Mamili ka, papatayin ko to o kakantutin mo yung sarili mong anak. Pati yung kapatid mong si Moy, tsaka si Ann, sabay-sabay mabibiyak. Hindi ko to malilimutan dahil yung gamit ko itak. Ginagawa ko ang lahat ng to habang ako'y umiiyak katulad ng ginawa ko sa mga pamilya na pinatay ko sa Iraq. Sinagad talaga ni EJ. Konti lang yung puntos na binigay ko kay EJ sa round na to dahil nga marami siyang sinabi na lagpas para sa akin. Yung dark web, mahaba-haba yung sinabi niya na putang ina. Shit. Iba, nasa mas naisagad na ni EJ kaysa sa mga ginawa namin dati. Pero alam naman natin na kaya lang ito nagawa ni EJ Power dahil si Shea ang kalaban niya. Nilinaw nga niya ito nang ma-interview siya sa Topic Squad. Ito yung hindi tournament, ito yung, alam mo yun, based sa kalaban, saka lumalabas yung mga, depende sa kalaban yung sulat din eh, or yung dinadala nyo sa battle na hindi man nila in-expect yun na manggaling sa'yo sa time na yon dahil di mo naman ginawa kay GL masyado or sa iba mo na kalaban. Shea yun eh. Diba? Alam mo yun? May ganun eh. Shea yun eh. Tapos given yung history nga ng ginawa ni Shea. So, parang mas akma para doon. So, gets naman. Siguro yung shock factor din para sa mga tao, lalo na yung mga ibang tema na nailagay dun sa battle. Medyo nagulat na meron ang mga tama ba yung pagkaka-detect ng iba na parang meron nga dun ng mga reference sa mga film? Yun nga parang I have to do it para kasi kung di ko ginawa yun, matatalo ako eh. Alam mo yun na. Tapos Anong masasabi niyo mga kuy sa reaksyon ni Batas sa dark humor ni EJ Power at sa pagbabalik ni Looney sa battle? Sino kaya maganda niyang makalaban? Kung ano man sa loobin mo, comment pa lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.